May problema ka bang paulit-ulit mong sinusubukang solusyonan pero parang walang nangyayari? Yung tipong ginagawa mo na lahat, nagpaplano ka, nagsisikap ka, nag-aalala ka, pero parang nakaharang pa rin sa'yo ang isang malaking pader. Paano kung sabihin ng Diyos na ang solusyon ay hindi mas matinding pagpupursige, kundi mas malalim na pagtitiwala at pagsunod sa Kanya? Ganito mismo ang sitwasyon ng Israel sa Joshua chapter 6. Sa Joshua 6, nakaharap ang Israel sa lungsod ng Jericho na may napakatitibay na pader. Pero sinabi ng Panginoon kay Joshua, "Ibinigay ko na sa inyong kamay ang Jericho." Ang utos ng Diyos, maglakad paikot sa lungsod 1 beses bawat araw sa loob ng 6 na araw. Pagdating ng ika-7 araw, umikot sila ng 7 beses, umihip ang mga saserdot ng trompeta, sumigaw ang bayan, at bumagsak ang mga pader ng Jericho. Kung tutuusin, kakaiba ang utos ng Diyos. Kung ikaw ay sundalo, baka isipin mo, ano ng koneksyon ng paglalakad sa pagbagsak ng pader? Pero dito natin makikita ang mahalagang aral ng teksto. Hindi bumagsak ang Jericho dahil magaling ang Israel. Hindi bumagsak ang Jericho dahil sa lakas ng kanilang hukbo. Hindi bumagsak ang Jericho dahil sa kanilang estratehiya. Bumagsak ang Jericho dahil sa kapangyarihan ng Diyos at sa pagsunod ng Kanyang bayan. Pansinin din na bago pa magsimula ang laban, sinabi na agad ng Diyos, "Ibinigay ko na sa inyo ang lungsod." Sa madaling salita, sa pananaw ng Diyos, tapos na ang laban kahit hindi pa ito nakikita ng tao. Isa pang mahalagang detalye. Ang kaba ng tipan ang nasa sentro ng pagmamartsa. Ibig sabihin, ang presensya ng Diyos ang sentro ng tagumpay, hindi ang kakayahan ng tao. At habang bumabagsak ang Jericho sa ilalim ng hatol ng Diyos, si Rahab at ang kanyang pamilya naman ay naligtas dahil sa kanilang pananampalataya. Ipinapakita nito na ang Diyos ay parehong makatarungan at maawain. May paghatol para sa kasalanan, ngunit may kaligtasan para sa mga nagtitiwala sa Kanya. May mga Jericho din tayo ngayon. Maaaring utang, problema sa pamilya, sakit, pagkabigo, takot sa kinabukasan. At kung minsan, parang wala ng pag-asa. Pero ang mensahe ng Joshua 6 ay malinaw. Hindi lahat ng pader ay bumabagsak sa lakas ng tao. May mga pader na Diyos lang ang kayang gumiba. Ang tanong, handa ka bang magtiwala at sumunod kahit hindi mo pa nakikita ang resulta? Minsan gusto natin agad ng himala. Pero madalas, hinihingi muna ng Diyos ang ating pananampalataya at pagsunod. Ano ang Jericho sa buhay mo ngayon? Anong problema o hadlang ang matagal mo nang sinusubukang lampasan? At sa halip na umasa lang sa sarili mong lakas, handa ka bang ilagay ito sa kamay ng Diyos at sumunod sa Kanyang direksyon? Tayo'y mag-pray. Panginoon, maraming salamat sa paalala mula sa Joshua 6. Kapag nakaharap kami sa mga pader na tila imposibleng gibain, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong mga pangako. Bigyan mo kami ng pananampalatayang sumunod kahit hindi pa namin nakikita ang resulta. Tulungan mo kaming umasa sa iyong presensya at hindi lamang sa aming sariling kakayahan. At tulad ng pagbagsak ng mga pader ng Jericho, gibain mo rin ang mga pader ng takot, pagdududa, at kawalan ng pananampalataya sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung may Jericho kang ipinagdarasal ngayon, ay comment mo ang salitang, "Magtitiwala ako." At kung may kakilala kang nangangailangan ng mensaheng ito, share mo ang video na ito. Follow at like ang page para sa mas marami pang malalim pero madaling maintindihang pag-aaral ng salita ng Diyos na pwede nating i-apply sa araw-araw na buhay. Tandaan, kapag ang Diyos ang lumalaban para sa iyo, kahit gaano katibay ang pader, kaya niya itong pabagsakin.